Meron ng sunog at third alarm na sa may area ng barangay Malabon sa Bulacan. Kami ang update ho niyan mga kasama. Tuloy pa rin sa mga balitang ngayong tanghali. Ako si Weng de la Peña. At sa Maynila, meron hong nangyari sa pag-aakalang basura o kalakal. Bangkay ng isang bading pala ang bumulaga sa mga scavenger sa kanto ng Vicente Cruz at Honrades Street sa Sampaloc kaninang madaling araw. Isinilid sa garbage bag at inilagay sa isang balikbayan box ang hindi pa nakikilalang biktima na nagtamo ng 3 saksak ng ice pick sa kanyang dibdib at tagiliran. Binusalan pa ho ng basahan yung bibig nito. Itinali ang mga kamay at paa. Binalot ng packaging tape ang kanyang mukha, Mario Josep. Inisyal na investigasyon. Nakita mismo ho na mga magbabasura ang 2 lalaking na magkaangka sa motorsiklo habang itinapo ng karton na pinaglagyan ng biktima na noon ay naka-underwear lamang at naka-t-shirt ng itim. 2 sa paunang anggulong sinisiyasat ngayon ng mga otoridad ay away barkada o onsehan sa droga. Naturingang matanda na ay parang walang pinagkatandaan naman ang isang senior citizen na pasahero ng eroplano matapos itong mag-bomb joke kaninang umaga. Kinasuhan na ang suspect na si Paulito Villaseran Sr., 65 taong gulang, tubong Makilam, Davao City dahil sa kanyang ginawa. 2 oras na antalaho ang flight ng Cebu Pacific noong magbiro si Villaseran na may dalang granada ang kanyang katabi. Dahil dyan, bago tuluyang nakalis ang eroplano, kinailangan pang pababayin ang mga pasero para sa bomb detection. Sa Cebu, dahil 30 buwang hindi dinatnan ng kanyang menstrual period, nagbigti yung 33 anyos na dalaga taga-sitio Sumaria, Barangay Madre Dejos sa bayan ho ng Alegria. Mag-isa noon sa kanilang bahay ang biktimang si Josephine Lubrino nang gawin ang pagkitil sa kanyang buhay gamit yung lubid na itinali sa beam ng kanilang bahay. Napakalaman na ang biktima ay palaging tulala na nalulungkot bago isinagawa yung pag-suicide. Dahil 3 buwan nang hindi dinatnan ng kanyang buwanang dalaw, ang biktima ay natakot siguro at saka baka siya'y buntis ng walang ama. Nanginay naman ang mga magulang nito at hindi nabigyan ng payo ang anak nang hindi sana humantong sa pagpapakamatay. Sayang. DZXL Bulat Palaro. Yeah, I'm back. I'm back. Tanghali na. Ano ulam nyo? Masarap yan. Igupin. Sinigang na baboy. Ano ba? Baka. Masano ka? Sinigang na isda. Ayos lang. May sabaw ng tanghali. Habang siguro ay kayo wala hong tambay sa bahay muna. Buti pa kayo. Kami dito trabaho pa rin, di ba? Mamaya pa alang duty, di ba, Real Mesa? Si Ray hanggang kwan pa yan. Bukas ng umaga, di ba? 24/7. Ayos. Ganon din si Napoleon de los Angeles, de los Santos, de los Reyes. Daming de los yan. Ito muna ha, mga patuloy hong nagtatrabaho, nakikinig ng RMN sa cellphone. Grabe man. Meron na pala. Wala, di ba? Wala, mahirap yung AM sa cellphone. Ano? May mga brand na merong AM. Kapin nyo yun, meron ako nakita Cherry Mobile, meron gano'n. Yeah. Sana lahat merong AM. Diba? Kasi kung walang AM, walang PM. Diba? Walang umaga, walang hapon. Puro tayo hapon at gabi. Dili lang. Esports na muna. Esports is here. Matapos talunin ang Chinese Taipei sa score na 77-72 na nagpapatuloy na FIBA Asia Under-16 Finals, ay pasok na ang Philippine basketball team sa 2014 FIBA World U17. Grabe naman title nito. U17 Championship na gagawin sa Dubai. Isang come from behind o patalikod na come from behind, di ba? Nasa likod mo. Come from behind na panalo o victory ang naitala ng national team sa huling yugto ng laro. Nanguna po sa panalo ng Pilipinas ay si Jose Mendoza
sa ginawa nitong 28 points. Yan. Bravo, man. Dahil dyan, makakalaban ho ng Pilipinas ngayon ang reigning champion na China sa winner take all title showdown ngayong araw na yan. Yan sa Dubai pa rin. Dubai. Yeah. DZXL Showbiz Balita. Showbiz Loli. Showbiz. Alam ko yan, Loli alam mo yan. Ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Ano ang title ng kanta na yan? Umaro Ang nahulaan nyo, ipagsasawa may libre kayong ang iyong libreng katiyan. bati mula sa akin. Bati lang, okay? May text line ba tayo? Meron? Anong text line? Loli, ikaw na. Loli. Hintay lang kita. Oo, andito lang ako, ha? Hello! Magandang tanghali! Etchoserang weng. Etchos ka pa. Oo. Ganoon talaga. Maraming etchos sa buhay. Mata, it's me, Loli! I love this song. Ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo. Kanta yan para kay Bossing dati nung sila pa ni Dina Bonavi. Dina Bonavi to, alam mo ba yun? Miss si Kwan, PB? Hindi mo alam tong kanta, no? Hindi ka kasi mag-headphone ka naman. Ang ganda-ganda ng headphone natin, oh. CDR Queen. Gamitin mo yan. Oo. Matapos ang revelation ng TV host at cager, basketball player na si Chris Chu tungkol sa kanyang pagpapakasal sa long-time girlfriend niya sa Canada. Kinasal na siya, di ba? Hindi mo alam? O kinasal na. Kasi secret nga yun. Dapat sinikret na lang. Ikinasal na rin pala ang aktor na si Matt Evans. Alala niyo to, si Matt Evans? Si Kwanto? Sino ba to, ha? Hindi, si Super Ingo, si Kwan yun. Yung kulot-kulot. Dati, di ba, si Matt Evans sa kanyang bagong girlfriend, bago, hindi yung luma, bago. Na si Katrina Fariñas. Makikita sa Instagram account ng aktor ang larawan nila ng misis niya habang nandun sila sa isang simple wedding na dinaluhan ng kanilang mga kapamilya at malalapit na kaibigan. Nakalakip din to ng picture ng kanilang wedding ring na may caption, "Just married." Yan. Okay, samantala, next in line na rin ay si Nadine Samonte. Ang daming kinakasal. Si Nadine susunod na sa kanyang fiancé na si Richard Chua, na anak ni Isabel Rivas, na yan ay mangyayari next year. Wala na rin problema sa kontrata niya sa kanyang mother network, sabi ni Nadine, kung saan kasama doon na bawal mo na siyang mag-asawa. Uy, talagang ganun. Para bawal muna ang magdagdag ng populasyon. It's me, Loli! Walang bawal-bawal sa akin! Lollipop para papapi, lollipop! Hindi gasgas, hindi umat, Thank you, Loli. medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. PB, ito na. Babalik ngayong tanghali. Hi, magandang tanghali mga kasama. Nako, sigurado si Anong Loli kwento? na ang next in line pagtapos ni Nadine. Oo, ganun. Sino kayang loko-lokong Papatol. Oo, doon. Lucy. Oo. Ayun, papunta na sana ang mag-asawang sina Mr. and Mrs. Wayne sa kanilang anak para bisitahin. Oh. Ngunit nagutom itong golden retriever nila at kinain ang walang kamalay-malay na $500 Ay, bill. seryo. Ito yung binuubuo Wala nila pala pera.
Oo. Kaya akala ko yung, sige, pera yung kinain. Yeah, pera ang Gutom na rin ang aso. Sa bagay, di ba? Anong mabibili mo ngayon sa 10 piso? Meron naman siguro isang baso ng palamig. 12 pesos na nga eh. O kaya 5 piso, ano pang nabibili nyo? Minsan naisip ni Larry King na minsan para mabusog ka, kainin na lang yung pera. Kasi ano mabibili mo sa 5 piso ngayon? Panahon. Meron candy. candy, piso, isa, 5 candy. Mabubusog ka. Kainin na lang. Yung ginawa ng aso, kinain niya yung pera. Dollars pa, busog pa siya sa dollars. Yun, ito'y binuo-buo nila hanggang makompleto ito matapos nila lagyan ng tape at ay pinadala nila ito sa Federal Treasury. At makalipas ang 5 buwan, laking pasasalamat nila na nag-mail ang gobyerno at binigyan sila ng buong $500 bill. Pala yun. Masubukan ngayon sa Askal, pakainin natin ang pera. Sulat sa bangko, nakain yung pera ko. Magkano pa kain mo? Kung balik mo naman sa walang interest, wag na lang. Yun lang. Kailangan may ebidensya ka para sabihin na, kinain yung pera namin. No? Kailangan yung aso, magkuhan mo na, maglabas rin. Ilabas na yung kinain niya. Para nag-refund lang pala. At least binigyan, di ba? Buo pa. Pero kailangan nila ibalik yung pera. Na binuo-buo nila ng Binubuo. bonggang-bongga. Pwede palang ganun, ano? Sige, wala rin tayong panlagay sa aso eh. At yan po ang balitang pahimagas. Candice XL Sinwon, Chongsen, Washer, Phoebe, Tatak, Armen. Salamat, Phoebe. Robust Dietary Supplement for Men dahil thank you. Hindi umatras, hindi umayaw sa bawat laban dahil astig ka. Available ho yan sa Mercury Drugstores, Watson's, Generics Pharmacy, Generica, SM and Rustan Supermarkets, and all leading drugstores and supermarkets nationwide. Naglalagablab na mga balita. Hanggang sa Lunes na lang ho tayo magsasama-sama ulit. Thank you. Ang susunod ay Bantay OFW na mga kasama. Ayan, a little love song para sa inyo. Ang closing natin. Yan, mga paborito ang air supply. Ayan. Ayos ang tanghali. Pananghalian. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balita ang Tatak Armen. Ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. May tanghali sa mga taga-Angono, mga tanghali, mga taga-Tondo, at mga taga-Mandaluyong sa loob, at sa labas. Tanghali ng Biyernes, it's October 4, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Luceres Primo Hermano, at sa pangalan din ni Buddy O. Peras, ako si Weng de la Peña. Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.